na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ialay natin ang misa ngayon para sa inyong personal intention, para sa inyong family, para sa inyong hinihiling. Sana bigyan kayo o ibibigay sa inyo ang hinihiling mo. And also for your healing, ask God to heal your sickness and for your need. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa inyong kakandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasaktal ba siya sa mga hukom na pagano sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyan kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng simbahan? Mahiya-hiya naman kayo.
Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos ng sigalutan ng magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya? Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang nang-aapi at nandaraya, at sa inyong mga kapatid pa naman. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipo ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang buroy at magdoong na nalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol, si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan,
si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patak na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at mga napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanyang at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang makapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagugutom na ako, kaya walang homily. Pwede ba? Gusto niyo ba may homily o wala? Gusto homily? Talaga? Walang sagot. Totoo ba? Gusto niyo homily? Sinungaling kayo? Nagutom ba po kayo? Kaya ba? Kung akong mag-homily, at least 1 oras. Kaya ba? Okay, wag kayong reklamo mamaya ha. Titignan ninyo. Okay lang po. Okay, magpakilala sa inyo muna ha. Ako po ay si Father Kun. Parang sinopari, kun-kun yan. Bakit ang wika niya ay utal-utal ganyan, di ba? At mukhang Pinoy, pero taga-Vietnam ako po. Vietnamese, mukhang Pinoy lang. And gusto kong magkwento sa inyo po. Dati, hindi ngayon ha, dati ay ayaw ko maging pari. Hindi isip ko yan. Hindi nais ko magpari. Walang sa isip po. Ay gusto kong magjowa, mag-asawa, mag-family, magpera din, di ba? Katulad ninyo. Di ba? Pero lagi akong magdasal sa gabi. Kapag nagdarasa ako sa gabi, ay nakinig ko ang tawag ng Diyos. At ipinahayag sa akin ang glory, ang kapayapaan, ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Ay sobrang masaya, mapaya ako. Diba? Parang tinik, di ba? Tikman, bahala kayo lang. Tikman ko ang langit kasi masaya. Parang dito ang presensya ng Diyos. Kaya tinanong ko, O Diyos, anong gusto ninyo, anong gusto mo sa akin? Anong gusto mo gawin ko ngayon? And sinabi niya, sumunod sa akin. Sumunod sa akin. Maging pari ka. Alam niyo ba anong sagot ko? Anong sinagot ko? O Diyos, ayaw ko. Mahirap yan, maging pari. Gusto kong mag-asawa. Gusto kong magpera.
And gusto kong manatili sa family kasi ako lang ang lalaking anak, isang lalaking anak sa family. Ayaw ko maging pari. Pasensya po. Pero kasi ang lakas ang tawag ng Diyos. Lakas ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kaya ko pigil. Hindi kaya ko magtiis ng tawag ng Diyos. Kaya bahala sa Diyos lang. Pero gusto kong magbahagi, hindi lang akong may tawag, may plano ng Diyos. Di ba? Kayo din po, lahat kayo may plano ng Diyos sa inyo. Maging tatay, maging nanay, maging single, maging teacher, maging kahit ano man, di ba? Yan ay plano ng Diyos. And mayroon din sabi, ang buhay natin ay parang ang buhay ay dagat ng pagdurusa, parang punong-puno ang pagdurusa. Tama ba? May hamon, may pagdurusa ba ninyo? Siyempre meron. Pero para sa akin, I believe mas masaya. Parang mas maraming kasayahan, mas maraming pag-ibig, mas maraming biyaya ng Diyos sa buhay natin kaysa sa pagdurusa. O higit ang kapayapaan, higit mapayapa o kapayapaan kaysa sa pagdurusa. Hindi ko alam anong tama ang sinabi ko, pero naintindihan ninyo ba? Gusto kong sabi po, mas mapaya kaysa sa mahirap, di ba? O mapayapa sa gitna ng paghirap. O mas malalim mapayapa sa pahirap. Kasi ang buhay natin ay sa plano ng Diyos. Lahat ay sa plano ng Diyos. Kailan nga natin just manalig sa Kanya lang. Kasi sa plano, sa kapangyarihan ng Diyos lahat. Di ba? And siyempre po, only when we fulfilled the vocation, the plano ng Diyos sa atin buhay, ay tayo ay kontento, masaya, may kahulungan ng buhay. Pero paano alam natin ang plano ng Diyos sa inyong buhay, sa ating buhay po? Paano po? Bago pumili si Jesus ng mga apostol, anong ginawa niya po? Ano ang ginawa ni Jesus bago siya pumili ng mga apostol? Anong ginawa niya po? Nagdasal siya ng buong gabi, di ba? Hindi ng isang oras, hindi isang minuto, pero buong gabi. Kaya kung hindi malaman ninyo anong gusto ng Diyos sa inyo, magdasal, magtanong kayo sa Diyos. Kung alam mo na anong plano, magdasal din ulit para tuparin ang plano ng Diyos, di ba? O para tumutupad tayo ng plano ng Diyos. Katulad ni Jesus, bago siya ay nagdusa, bago siya ay sa cross, di ba? Nagdasal siya din para tuparin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay.
And ngayon po, tinatawag kayo ng Diyos maging mabuting nanay, mabuting tatay, mabuting single. O maging banal, maging apostol ni Jesus. Diba? And siyempre po, ito purpose po ay maging banal. Maging anak ng Diyos. Yan ay plano ng Diyos. So, maging responsible. Responsible nanay. Diba? Responsible tatay. Maging banal nanay po. Yan ay tinatawag ng Diyos tayo po. Naintindihan ninyo ba? Kaya pa ba? Kaya pa? Hindi pa? Isang oras? Okay, 20 minutes pa ha? Okay ba? Okay lang po. Ganyan. Joke lang po. Natatakot kayo naman. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang magapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wakas na katapatan at kapayapaan. Ipakalob mong ang inyong kadakilaan ay aming handugan, ng inyong minarapat na aming maihalay, at naway makaisa kami sa pakikinabang, sa banal na paghain ngayon ipinakdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugot mong likhain ang sanibutan na inyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng inyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng inyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lahi ang inyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa inyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama namin banal ikaw ang buka ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng inyong espiritu, gawin mong banaang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't inialay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalop ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patulusin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa inyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami iadya sa lanang masa mapakroban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lanang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkaruban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalar ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio
at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sino kaya siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mong anghel ang katulad, pinuno mo ng karangalan. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangalupaan ipinabuni mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa inyong salita at biging na banal, ay inyong pinalalakas at inyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng inyong anak na para sa amin sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, nangyaring kaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Darating na January 2025, ay susuportahan ng pambansang dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok ng inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Meron pong mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pinasasalamatan.
Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga narawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang buka ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong benediction sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahe, dasalan na pagpapaala-ala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasa gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.